Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaagapay. Magandang Tuesday morning po. Kayo po ay nanonood, nakikinig sa programang Family Matters Tuesday Edition dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kung kayo po ay nasa Facebook Live po natin, which I think madaming nanonood ngayon kasi holiday. Araw ng kagitingan. Araw ng kagitingan. Para sa mga tao magigiting. So karamihan po ay nagpapahinga po sa bahay. Siguro yung mga nanay ngayon ay naghahabol ng mga labada. Linis. Ang problema, ang mga bata ay gusto maggala. So, kung kayo po ay nasa Facebook Live po natin, paki-like and share ang ating program for today. O di kaya kung kayo ay nasa YouTube channel, paki-like and subscribe din po tayo. And yung iba po, usually kapag may pasok ay marami nasa sasakyan. So, ngayon, walang masyadong nasa sasakyan, pero madaming nasa bahay. Yung iba ay nasa transistor radio pa rin po nila. O di po kaya kung kayo ay may cellphone, pwede po ninyo i-download ang ating mobile app po. Meron po tayong FEBC na mobile app po. So, pwede nyo i-download yan para kung kahit nasan kayo naroroon, ay pwede ninyong pakinggan ng ating mga programa dito po sa 702. Simula po yan ng madaling araw. Paggising nyo pa lang meron na hanggang sa pagtulog po ninyo ng alas 12 ng gabi ay meron po tayong tuloy-tuloy ang mga programs. Kahit po ang Chinese program natin ay pinapatulan ko. Diba? Kahit hindi ko po naintindihan. Kasi hindi na po ako naglilipat po ng kasi yung aking transistor radio, dahil nga bumibigay na siya. Pag mo siya, nag-iiba na siya. Oo, ang hirap na niyang hulihin. Kaya hindi ko na po siya talaga inaalis. On and off na lang po ako dyan sa Parang ang siya parang yung PM radio natin, yung portable missionary radio na yun lang talaga yung istasyon. Hindi na siya babago. Yun na yun. So, good morning po again mga kaagapay. Ako po si Ate Isa Tika. Good morning po. At sa mga magigiting na mga tao, Pastor James Litica po, kayo po ay aming binabate ngayong araw na ito at ang ganda po ng kainitan. Ang init. Mahina. Actually, kaya nga masarap maglaba. Kasi sandali lang mga 30 minutes to 1 hour. O, naglalaba ka palang tuyo na. Nakababad palang tuyo na siya. Alright. So, meron lang po tayong mga babatiin ng mga birthday celebrants this week. Ayoko pong makalimutan. Babatiin ko po unang-una sa lahat ay happy birthday sa'yo. Bukas ang sayo. Ako ay sa Thursday. So, aming spiritual birthdays po, magkasunod po yan, April 10 and 11. Saan nga ba tayo? Ligtas ka na ba? Alam niyo po, kasi ganito yan. No? Nung naligtas po ako, natauhan po yung aking asawa. Sabi niya, siya lang ang pupunta sa langit. Hindi ako kasama. Kaya, ayun. Pero naligtas po kami during a youth camp. Kaya po sa amin natin ay napakahalaga po ng aming youth camp. Although, sometimes sinasabi nila, ano lang yan, emotional high lang. Well, it's been 30-something years na naka-emotional high. Naka-emotional high kami. But kasi, kaya very effective ang mga youth camp natin. Kasi, sarado ka sa ibang mga nangyayari sa mundo. Naka-focus ka.
So, Lalo noong unang panahon, no? Wala social media, walang kahit ano talaga. dati, yung oo. nakaganyan ka lang. Correct. Oo. Oo. And in fact, dun sa lugar natin where we always have our camps, madalas po ay walang signal noon. Kahit Oo. na may cellphone ka, wala pa Wala rin rin signal. signal. Useless, Oo. useless. Although ngayon, meron na. Meron na. So, kailangan kontrolin lang talaga, no? But that's, yun yung kagandahan ng, tsaka kaya effective ang ating mga youth camp dahil nga po, wala kang ibang ginagawa, nakafocus ka. So, makikinig at makikinig ka. Right. And Wala kang choice. Wala kang choice. And it was during... Saan mag-participate? Either mag-participate ka, maburo ka. So, dalawa lang yun. Totoo. So, it was on April 10 and on April 11 of 1986 na kami po ni Pastor James ay nakakilala Pero sa may Panginoon. bitterness pa ako hanggang ngayon. Bakit kami bitterness? Kasi nung ikaw, nung na-save ka nung camp, may nag-counsel sa'yo. Ikaw, daddy mo nag-counsel. Ako, Yun sabi, nga taas yung kagandahan kamay. nun eh. Walang lumalapit sa'yo. Walang malapit. Para bang sasabi, ampun sa impyerno yan. Makulit niyan. Bayan mo lang. Natakot, na-intimidate sa'yo. sipin. Kaya ang daddy ang sa'yo nag-counsel Pagkatapos, sa'yo. natapos na. 5:30 in the afternoon. Yes po. I remember, just to share a little bit, I remember, kasi po kami dalawa ni Pastor James ay lumaki sa Christian home. And ako din po, from the time na namulat po ang aking isipan, nasa Christian na po yung family namin. Nagpupunta na po sa Christian church. And so I grew up in a Christian home, attended a Christian school. Wala po ako talagang other exposure, kundi talagang puro, surrounded ako, no? But it wasn't until that time, nung April 11, talagang very specific na nangusap sa akin. Kasi yung iba, iba-ibang ways no, na nangungusap sa iyo si Lord. But I remember talaga, very, very, I don't know what it was, pero talagang hindi naman siya ginamit sa preaching, hindi siya reference ng preaching na yon. Right. But I remember during the invitation, talagang pinaalala sa akin ng Panginoon ang Galatians 2:20. Right. And dun nga sa verse na yun, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ lives in me. And ang iniisip ko noon, wait lang. Active na ako sa church. Nagtuturo akong Sunday school at a young age. Nasa choir ako. Lahat ng activities, sinasalihan ko. Lahat ng open doors, pinapasukan ko. Very, very active ako. And I remember, as a child, 7 years old ako, nare-remember ko sa chapel namin nung nagpataas ng kamay sa salvation. Naalala ko, nagtaas ako ng kamay, so siguro ligtas na ako talaga. But ang talaga nangusap sa akin was the verse. Right. And ang sinasabi kasi doon, yet not I, but Christ lives in me. Feeling ko, hindi si Christ yung nabubuhay sa akin. Ako lang yung nabubuhay para sa sarili ko. So, yun yung talagang, yun yung nangusap sa akin na sabi ko, wait lang, I don't think it's Christ who is living in me. It's myself who's living for myself. Right. It was just kinagisnan mo lang. Kinagisnan ko, kinagisnan mo oo. So, sabi ko nung time na yon, talagang dun po ako, I was counseled by one of my counselors na talaga nung time na yon and led me into the prayer of salvation. And dun po ako talaga totoong nakakilala po sa Panginoon, made that relationship with Him. So, papuri po sa Panginoon. Nagsimula po siya nung araw na yun na nagsa-church lang siya, hinahabol niya ako sa totoong relationship na with the Lord. 38 years. Tama 38 ba? years. 38 years Grabe, ago. Yeah. 38 So, years. ayun. So, happy birthday sa'yo. And ngayon, ang mga may totoong birthday naman po. Totoong birthday na. Oo, binabati ko si John Henson, asawa po ni Miss Krina Henson ng Generations Home. It's his birthday sa 11 din po. Hindi ko na po tatanungin kung ilang taon na po si Kuya John. Binabati ko rin si Ate Michelle Gormley ng Bahay Sibol in Bulacan. Happy birthday, sister. And si Ate Vicky Quijano magse-celebrate din ng kanyang birthday this week. And gusto ko ring batiin. Last week actually babatiin ko, nakakalimutan ko. Gusto kong batiin ng aking former elementary school teacher, si Mrs. Telma Narvaez, si Mama Telma, na ngayon ay tuwang-tuwa ako kasi kapitbahay lang natin. And it was so nice seeing her at the church a few Sundays ago. Yeah. So excited ako to be her neighbor ngayon na madalas ko na siyang mapupuntahan. Isipin mo, in one day, twice na ako nagpunta sa kanya, di ba? Kasi talagang stone's throw away lang po siya. Nilalakad ko lang. No? Nilalakad ko lang.
Tanaw lang talaga. Oo. So, very happy ako na I'm able to spend more time with her ngayon. Grabe, ang lakas pa niya. She's already 87 years old. Wow. So, good morning sa iyo, ma'am. I'm hoping na nakikinig ka ngayong umagang ito. All right, Dad, your turn. Yes, actually, just a few things na na ating papa-summer na. Opo. So, Inagahan na naman nila ang bakasyon. Litong-lito na po ang mga bata. Binago na uli ni Dad. Kailan ba talaga ang bakasyon natin? Ano ba talaga? But nonetheless, ay pagkatapos ng graduation, July na, medyo advanced kasi pag-ipunan ng mga bata to no? Meron tayong youth camp. May youth camp Speaking tayo. of youth camp, that will be on the second week of July. Yes. Second week of July. So, if you would like to attend and we would like to invite you, i-calendar nyo na po yan. Calendar nyo na yan. So, be praying for us and be praying for, sa mga kabataan, mga simbahan na nag-a-attend, na i-prepare na ni Lord ang mga puso nila all the way to that camp. Napakahalaga po talaga niyang ng youth camp natin. So, ngayon pa lang, in preparation for July, ipag-pray po ninyo at pagplanuhan na po sa inyo. Yan. Alright. So, sa pagpapatuloy natin ngayong araw na ito, ang ganda po ng ating discussion, very timely kasi talagang issue po ito ngayong mga panahong ito, no? Ang topic natin for today is teaching your child to learn to take initiative and overcome challenges. Medyo mahaba pa, ulitin ko po, no? Teaching your child to learn to take initiative and overcome challenges. Ano ba yung initiative? English teacher ka. Ano ba ang initiative sa Tagalog? Tinatanong mo ko Tagalog, English teacher ako, baliktad. Teacher ka kasi. Initiative, Yung my. pagkusa. Oo. Pagkukusang loob, parang gano'n. Yung ikaw ang magsisimula, sa iyo manggagaling hindi yung ka na kailangang utusan, pangunahan mo na. Ika nga. May kusa, may Oo, sariling pagkukusa, kusa. yes. Right. Mahalaga ba ito sa mga bata ngayon, Well, yun nga kasi nga sabi ko nga very timely siya kasi our kids nowadays instant kasi no. Oo, instant lahat ng bagay. Generation of lahat instant. So, hindi mo na kailangan mag-effort. Right. Hindi, mag-effort man, ang parang yung minimal effort, maximum reward. I always hear this all the time. Sample. Ano sabi nila, don't work hard, work smart. Well, naintindihan ko po yung important yan, working smart, not working hard. Para naman dito tumatapon ng energies mo. Ang problema, however, sa culture ngayon is that if you don't get the yield or yung reward na ina-expect mo, basag ka agad. Sisira ang loob. Yung pagpupursige ba na wawala. Yan? Ito nga recently lang madalas pinag-uusapan lalo na sa field of education kasi nga dahil sa AI, di ba? Oo. For instant, no? I was watching an interview ni Charles Barkley, Hall of Famer, basketball player. Kailan kakaiba po kasi Charles Barkley. If there was ever probably isang athlete na he did not have the Wala siya, hindi siya nanalo ng NBA. No, he got there but he didn't win. Yung merong physical talents, na wala nito, malamang siya na. Okay. He was overweight, he was underheight. Lahat going against him. Underheight siya kasi 6'4 lang siya Lang. 6'4 lang sa siya. NBA lang Listed yun. siya at 6'6 pero actually 6'4, 6'5 lang siya. Okay. But he was playing a power forward position which meant na ang kalaban niya, usually, pag power forward ka, 6'8 to 6'11. So, ang layo nung giveaway niya. Okay. Ang taba pa niya. He was overweight. Ang pre-game ritual niya ay kumain ng isang kahong pizza. Wow. Okay, nung college, kaya nga tawag sa kanya, Leaning Tower of Pizza, di ba? Okay. And then,
gusto niyang makarating ng NBA. So, nakarating naman siya, pero talagang he had to make serious adjustments with his health, his training, his regimen, everything about him. And it landed him in the Hall of Fame. Now, there was an interview. Sabi niya, may in-interview daw siya. Sabi niya, I went to a predominantly Asian and white school. Tapos tinanong niya, I asked, sabi niya, ilan sa inyo ang gusto maging professional athletes? Okay. Sabi niya, halos wala ang gusto maging professional athletes. Then he went to a black high school. 80% gusto maging professional athletes. Okay. NBA players, ganyan. Sabi niya, now look, sabi niya, there are just approximately only 700 NBA players. Total, lahat ng teams put together. Okay. 700, bangko, lahat. No, reserves, lahat. There's hundreds of thousands na gustong maging NBA players. Sabi niya, chances are, you're not going to be an NBA player. Okay. Okay. Sabi niya, but the problem is the kids na nasa schools na ito are trying to take the easy way out. And sa tingin nila, imbis na maghirap ako ng aral, mag-initiative ako, mag-work hard ako, isusugal ko lang lahat in athletics. Para maging ganon. You know? And that's the problem with today's society today. You go to the common high school today, tanongin mo, anong gusto mong career? Gusto ko maging YouTuber. Diba? Yun ang career na gusto nila. Gusto ko maging social media influencer. Why? Because quicker money. Easy money. Easier money. So ngayon, kids will do the craziest things just to get easy money. Now, I get it. Talaga namang meron mga rags to riches dyan. No? But if you look at, kahit yung mga Pilipino, na pagpunta ka YouTube, yung malaking influence nila, millions na yung followers nila. This is one guy, I watch him all the time. Ang ginagawa lang, nagre-review siya ng mga cellphone. Puro technological stuff. Nung nag-umpisa siya lang mag-isa. Ngayon, ang dami millions na yung nanonood sa kanya. Wow. Sikat na siya, hindi na siya mag-isa. Kinailangan niyang magbuo, pinakita niyang operations. As in, may office na siya. Kasi laki nitong double ng studio natin. Meron siyang taga-camera, may taga-edit, may taga-ganito. Wow. Hindi na pwedeng cellphone na lang. Kinailangan niya talaga na mag-put forth ng effort. Yung mga bata today, inisip nila, kailangan ko lang cellphone, magiging YouTube sensation na ako. Diba? Para yung mga bata sa institutions, tanongin mo, anong gusto mong gawin? Pag gusto ko maging chef o kaya seaman. Nothing wrong with those things, no? Pero yung reason. Ang reason. Yes. Tanongin mo nga, marunong ka ba lumangoy? Hindi nga po eh. Kasi inisip nila, pag ganun-ganun ka lang, paluto-luto ka lang, asakay ka ng barko, kikita ka na ng dollars. Yun ang iniisip nila. Hindi natutunan mo na kailangan pala kalkulahin mo niluluto mo. Ikaw, nagluluto ka eh. Magkaiba yung magaling. Which ang wife ko po pang-culinary arts talaga magluto ito. Pero pag sinabi mo sa kanya, anong teaspoon, tablespoon, milligrams ng mga niluluto mo, hindi niya masasabi sa'yo. Diba? Kasi nasa panlasa. Nasa panlasa. Nasa panlasa. Okay. So, ganun din. If you're going to pursue this to succeed, hindi pwedeng kailangan mag-rise to the challenge ka. Kailangan, mag-take ka ng initiative to do this. And unfortunately, lalo na sa generation ngayon, iniisip nila, like I said, minimum effort, maximum reward. Then pag hindi na nakuha, disgruntled, sira loob, and shift na lang ulit sa something else. That's the hard part. Iba na lang ulit, papalit-palit. Even with our kids, we talk about that. Pag-usapan, isa gusto mag-law school. Sabi ko sa kanila, pag-usapan niya, anak, magtapos ka muna ng college. Yung ita-take mo na preparatory, yun na magiging susi mo kung mag-law school ka. Masyadong malayo pa.
na tingnan mo kung anong law school ang gusto mong pasukan. Kasi baka by the time gusto mo na magpumasok doon, ay wala na yung school na yun. Sa kasikatan na iniisip mo. Baka hindi na kasing galing tulad ng dati. So, kasi nga, minimum effort, maximum reward. So, walang long shot, walang long term, walang pagpupursige, walang ano. So, that's something that this generation has to really learn. Yeah. Diba? Actually, dami ko pang mga examples dyan, lalo na being a teacher, no? Kanina sinimulan ko na sa AI, mamaya itutuloy ko yan. But sa ating pagpapatuloy, mag-memory verse, mag-Bible reading po muna tayo. So, ba't yung pagka-teacher, mag-memory verse? Kasi pinapag-memorize ko po ng verses ang aking mga estudyante, di ba? Pero as we begin our discussion for today, muli po, ang title po ng ating pag-usapan is Teaching Your Child to Learn to Take Initiatives and Overcome Challenges. Very timely topic for this season. So, ang ating verse po na babasahin ko po ngayong umagang ito, galing po sa Tagalog version, ay galing sa 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Ang sabi po dito, ang katiwalay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Ang sabi naman po sa 1 Corinthians 4:2 ESV, sabi niya, moreover, it is required of stewards that they be found faithful. Two important words. Una, steward, tagapangalaga. Dapat pong maintindihan natin na anumang meron tayo, bagay o talento o tagapangalaga lang tayo. Pinigay lang ng Panginoon. And dapat yan maintindihan din itong topic natin ng mga bata na kung anumang meron sila ay steward lang sila nun. It's not really theirs. Tagapangalaga lang sila. You are answerable to someone. Oo. Now, ano requirement? No? Sabi, faithful. Tapat. Ano niyo ibig sabihin ng faithful o tapat? Ibig sabihin ay ibigay mo yung kaukulang pangangalaga, kaukulang pagpapayaman, kaukulang effort na nire-require para ma-maximize mo yung ipinagkatiwala sa'yo. Okay. And napakahalaga po niyan sa panahon ngayon. Kasi we live in a time na everything is disposable. Diba? Everything is, ganito, tapon. Ayoko yan, lipat ako sa iba. Ayoko yan, lipat. Pati relationships, ganun eh. You move from one relationship to another, to another, to another. And ang hirap nun. Ang nangyari kasi, masyado tayong naging ingat sa damdamin ng mga tao na in trying to be really careful kung ano yung nafe-feel ng tao, lalo silang nagwi-weekend. Hindi sila lumalakas, no? Kasi hindi dumadaan sa paghahasa eh. Right. So ganun po nangyayari because we try to sayang no hindi ko na remember exact na mga words ni David Jeremiah, but I was just listening to his preaching the other day. Tapos yun nga sinasabi nga niya na dumating na nga tayo sa point na kung dati ang mali ang tama. Ngayon wala nang line dun sa tama mali. Ang laging concern is anong nafe-feel mo, how do you feel now, what do you think about this. Naging subjective na siya no? Wala nang straight na right and wrong, kundi nga, yun nga, kasi nga, hindi ko sinasabi na wag natin bigyang pansin yung nararamdaman ng tao, pero we're so concerned about not hurting na we actually hurt them. Right. In trying not to hurt them, we actually hurt them. Right, and you see this even in education institutions, mga magulang na ang gusto nila, ang anak nila ay ma-recognize, ang gusto ng anak nila magpagal. So, mas nag-aalma pa yung mga magulang kaysa sa mga bata. Sabi nga ni Simon Sinek, meron siyang excerpt na pinakinggan ko na sabi niya, ang mga schools nga, and guilty po ako dito minsan, di ba? Because nga ayaw mong, we're always about encouraging, we're always about trying to be positive and all, na
minsan ang nangyayari sa aming mga teachers para wag masaktan, ma-offend yung estudyante na ganito, ang ginagawa natin, yung mga rewards natin, lahat na lang bibigyan natin ng reward. Lahat bigyan. Para Lahat may na take lang. home lahat. Oo, una Ang tawag para ng participation trophy. una para wag kang awayin ng magulang kasi bakit yung anak mo walang Wala reward, kuha, yung anak oo. niya walang reward. Pangalawa, para nga everybody kumbaga, masaya lahat, sige, bigyan na natin lahat ng reward. But in reality, when you go out, you grow up, you become an adult, you go out into the world, hindi po lahat ng bagay, hindi lahat ng tao ay nare-rewardan. Right. Kasi kailangan may kaakibat yan na hard work. Right. And para ka sometimes ma-rewardan. kahit mag-hard work ka, hindi napapansin. Totoo din yun. Minsan nga sasabihin mo, bakit ganun? Ako na yung nagtrabaho, ako yung nagpagal, ako yung talagang Right. Pero bakit siya? Bakit Siya yung siya napansin. yung na-promote? Bakit Oo. siya yung na-rewardan? So, I mean, so yun nga ang nangyayari in our effort na maging ingatan natin masyado yung ating mga anak as they are growing up, we actually hurt them because Right. they don't learn how to face challenges in life. So, yun po yung ating pag-uusapan ngayong umagang ito kasi nga I love the word and we always use it. We have to teach our children to be resilient. Right. Resilient meaning kaya mong harapin. No? And ang ganda ng quote nito sabi ni Alfred Souza, sabi niya, for a long time, it seemed to me that life was about to begin. But there was always some obstacle in the way. Something to be gotten through first, some unfinished business, still time to be served, a debt to be paid. Then, after that, then life would begin. Yung inaasam-asam mo. Sabi niya, at last it dawned on me that these obstacles were my life. Na itong mga kailangan mong pagdaanan, ang buhay na inaasam mo ay hindi yung pagdating mo doon. Diba? I saw a drawing once. Sabi ko, ang ganda. Yung isang mountain climber, nakatingin siya dun sa Mount Everest. Okay. Tapos may nagtirik ng flag sa Mount Everest, no? Tapos sinasabi niya, one day, dadating ako dyan, one day. Tapos kinakalabit siya nung katabi niya na guide. Yung guide niya was a Sherpa. A Sherpa is yung guide sa Everest. Sila nakailang balik-balik na yung mga hindi sila nakakuha ng reward. Sabi nung guide, tinuturo yung sahig. Anong tinuturo niya? Bago ka umabot sa Everest, lalakarin muna natin to all the way there. 38,000 feet to get there. Diba? And so, and we don't teach our children, you look at the person who succeeded, that person has put in a lot of effort. Put a lot of effort, in order to get there. Otherwise, wala yan. Walang point of resilience. Kaya ang ganda ng verse, sabi niya, that this person must be faithful. It takes an enormous amount of work para maging faithful. To be good at anything, it takes an enormous amount of work. Otherwise, we will be, tulad nga sabi ng lolo ko dati, jack of all trades. Master of none. Master of none. Alam mo lahat, pwede ka magaling sa isa. Kahit isa sa kanila. And yun po ang requirements natin that's important for us to understand. And today, we're going to learn about that. Paano nating tuturuan ng ating mga anak? And nakita ko dito sa notes mo, which sinirculan ko dito, kasi binode mo pa siya Sabi mo, this is especially true for children who grew up in institutions. Yes. No, so mamaya i-explain yan ni Pastor James. Pero for now, gagawin po muna natin, magbe-break po muna tayo, no? Huwag po kayong aalis. Meron lang po tayong music from Papuri and babalik po ang Family Matters Tuesday edition. Sa mahigit 7 dekada mula nang maitatag ito noong 1948, patuloy na inihahatid ng Far East Broadcasting Company ang mensahe ng Ebanghelyo. Ito ay sa pamamagitan ng mga programa sa radyo na tumutugon sa bawat aspekto ng buhay ng mga tagapakinig. Nagsasahing papawid ang FEBC sa 13 AM at FM stations sa Luzon,
Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng online streaming sa 27 languages. Ang mabuting balita ni Hesukristo ay naririnig din sa shortwave. Umaabot ito sa China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar at Thailand sa higit na 40 languages. Gamit ng FEBC ang mga makabagong pamamaraan sa komunikasyon, sa radyo at mobile technology. Ito ay para maipaabot ang pagmamahal at mensahe ni Hesukristo sa iba't ibang mga pangkat ng tao. Sa tulong ng internet, nagagawa na ring maabot ang mga tagapakinig sa buong mundo. Mula rito ay nailunsad ang FEBC Radio TV sa Facebook Live at telebisyon. Isa sa mga haligi ng misyon ng FEBC ay ang pakikipagtulungan sa iba't ibang simbahan, samahan at individual. Maging ng mga kaagapay na katulad ninyo na may pusong nakatuon sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Sa pagpapahayag ng mensaheng ito, sa musika man, pagtuturo, drama, pagtugon sa sakuna, pagsulong ng kapayapaan o iba pang advokasya, ang layo nito ay para sa pag-unlad ng buhay at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang ating misyon, ang maghatid ng tunay na pagbabago sa buhay at lipunan. Patuloy nating ibinabahagi si Kristo sa mundo. Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information. Magandang umaga po muli. Kayo po ay nakikinig mga kaagapay sa programang Family Matters, Tuesday edition, ngayon pong April 9, 2024. Bakasyon po, holiday today. So madami sa inyo, araw ng kagitingan. So madami sa inyo ay nasa inyong mga bahay at nakikinig sa ating program for today. So kung kaka-join nyo lang po, ang ating topic po for today ay napakaganda. So kung kayo po ay narinig nyo na kanina, paki-like and share po because ang topic po natin ay ang pagtuturo po sa ating mga anak. Kung paano ba harapin ang mga challenges in life at paano mag-initiative, no? Yun yung magkusa, no? Kasi nga ang sabi nga natin, our kids are growing up in a generation na lahat ng bagay ay easy. Instant. Or at least yun ang tingin nila. Well, hindi. Talagang instant lahat eh. Well, true din naman. Diba? I mean, sobrang daming examples. Pagkain lang eh. Instant na lahat eh. Naalala ko tuloy nanay ko kasi ng isang araw nagluluto ako ng instant lomi. Favorite ng nanay ko yun, nagbabaon siya sa Amerika. Kasi nga, imbis na magpagod ka na gumawa ka ng lomi from scratch. Oo. Yung noodles na i-scratch mo. Instant na lang. Oo. So, lahat ay instant. Isang pindot lang. Actually, ngayon, kahit na tayo may edad, no, hindi ko ma-imagine going back to yung unang panahon na walang cellular phones. Pagkatapos, para mo mahanap ang asawa mo sa mall, iikot ka ng iikot. Ngayon, hindi. Isang pindot lang, nasan ka? O, diba? Tapos na kagad. Oo. And then, kanina, I was saying, kasi nga, ang topic natin is about raising our children. So, our children are now growing up. Kanina, I gave an example. Sinimulan ko na issue yung malaki pagdating sa education kasi yung AI. Mm-hmm. So, it's not all bad. I use AI. I mean, but depende kasi sa paggamit mo. Right. Ang nangyayari kasi nga ngayon, imbis na mag-research, AI na lang. ang bata, sasabihin na lang Lalo ng sa bata. Amerika, grabe, no? Oo. Ang hirap ng malaman ng mga teacher kung ito ba isinunod mo talaga o hindi. Sa Pilipinas, mas madali eh.
Kasi yung grammar. Kasi suddenly magiging Shakespearean yung estudyante mo. Oo, grabe yung words nung ano. So, you know, ganun lahat, everything is made easy. Right. Even like ngayon sinasabi nga nila, hindi na marunong magbasa at magsulat ng mga bata kasi Right. everything is in the computer. I mean, lahat na nasa computer na. So Lahat, ngayon, lahat puro ganun na lang. oo. So, Yung anak mo nga, pagbaba kayo na kahapon sa araw, may exam, di ba? Nung panahon natin, ang exam, gagawa ka ng gagawa kang reviewer. ng reviewer. Iba? Gagawa Lalo kang ito, reviewer. as in, ako po di ako reviewer. Hinihilang ko yung reviewer ng classmate ko. Oo. Pero siya po yung mga yellow paper. Oo, Wow! ako, ipo-fold ko pa siya in half para Oo. nakikita ko, I can picture what I wrote on the left side and what I wrote on the right side. Tapos talagang kakamayin, mano-mano, isa-isa. Ang dami po. Ako din po, hirap ako. Kung minsan nagagalit ako, sabi ko sa classmate ko, hindi ko mabasa yung sulat mo. Ayusin mo nga. Napapagalit Even nga with calculators Noong Oo. unang panahon tayo, bawal bawal yun. ang calcute. Ma-office ka pag nagdala ka na. mano-mano. Alam, tatawa yung mga anak natin, sabi na, Dad, ba't ka ma-office noong unang panahon pag may kang calculator sa eskwelahan? Kasi cheating yun nung panahon na yun. Oo, bawal yun. Pero ngayon, Lahat calculator. Katulad the other day, nag-uusap kami ng aming principal ni Ma'am Florence. Kasi nga, when it comes to AI, yun nga, itatype mo lang di ba? And then, the AI writes everything for you. Pero, may tanong siya sabi niya, but look forward 20 years from now. May bago siyang apo, yung kanyang unang-unang apo, si Ayla, And then sabi niya, what will her life be 20 years from now? Yeah. Kung ngayon, ganito na tayo, much more 20 years from now. So, I can only imagine sa po natin kung ano pang realidad. Yeah. Realidad. Diba? Sabi niya, reality is, it's going to get... That's the reality. Oo. And tatanggapin na natin yon 20 years from now. Yeah. Kaya lang, the sad part of it is, habang meron tayong ngayon, wag muna tayo mag-forward ng 20 years. Yung ngayon po muna. Pero alam mo, I understand technologies and being instant, pero if you want something na magkaroon ng longevity o tumagal, or to succeed at something, you still really have to work hard at it. Yun yung human element Diba? I mean, for example, lahat ng bagay robot na, okay, fine. Pero, kailangan pa rin program yan. For example, broadcasting, Noong unang panahon ng daddy ko, alam mo yan, sa Gideon 300, radio and TV, grabe yung Production talaga. production and yung mga faders. I mean, parang mga malalaking X-ray and Xerox machine yung buong kwarto niyan. Office yan, puro Ay, ano nga tawag makinarya, dun sa analog natin? lahat. Umatic. Oo, yung malalaking, kasi kalaki nitong tablet ko yung makakapal na tapes. Kahit ako, nagre-recording ako noon. And semi-digital na ako noong time na yun, Tapos ngayon, in 5 minutes, na-set up tayo for recording. Di ba? Pero, we still have to do the work. Not as hard, maybe, technologically speaking before. Sabi ko nga sa iyo, kanina pag-usapan natin, yung mga tao na naging successful na sila sa mga YouTubers and whatnot. Okay, fine. Pero, the amount of production work for some of these people, yung editing lang matrabaho pa rin. Kaya I have to put in the work. They have to pursue it full-time. That's what I'm saying. The kids today are thinking, mag-YouTube ako, mag-TikTok ako. Akala nila, mag-spend ka lang 15 minutes or 15 seconds, sumayaw-sayo ka dyan, kikita ka na. Diba? O, sunugin mo yung bahay mo, kikita ka na. Hindi. These people pursue YouTubing full-time. As in, they wake up and go to bed every day. That's what they do. Ang isa ko nga iniisip sabi ko, research writing.
Di ngayon nagtitesis ako, 'di ba? So everything is the computer. Meron kang mga programs, may mga software ka ginagamit. But I remember before, electronic na 'yun, Oo. electronic typewriter na, pero magkamali ka lang ng isa, repeat ka. You repeat the entire thing. Tapos nagkaroon electronic erase kasi lahat ng buong line burado. Grabe, hindi ko ma-imagine writing a thesis na ngayon na ang gamit ko is yung before pa. Right. Samantalang, nung panahon nila Ate Luz, sa papirin nila sinusulat yung thesis nila. Hindi, dati ang program natin, Mimeograph. 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 So, but yun nga ang sad part is because everything is instant, everything is easy, then na-deprive yung ating mga anak Right. of having to learn to face challenges in life. And Right. when they come, natutunaw sila, Wala na. nagugunaw ang mundo Giba nila. O di ba sabi nga natin dati it takes something really big para magunaw ang mundo mo. Ngayon mawalan ka lang ng wifi Game over na yan. depressed na Hindi yung mga anak natawa natin. kagabi. Natuwa naman ako sa kanila. Di ba may project nung isang gabi yung dalawang anak natin. Nagagawa sila ng mochi. Alam ko na kagad, sabi ko, patay tayo dito. Kasi, iniisip kasi nila, pag bumibili ng mochi, ay sa grocery store, mura lang yun, bili ka, di ba? Iniisip na kagad na yung profit. Isa yung profit. So, kagabi, bumili sa ingredients nila. Ginawa nila, lahat. Okay. Pagbukas ka kayo na umaga, bilang sa refrigerator. Ilang peraso na Ang yung goal nagawa. nila, 150 pieces. Pero una, lang daw, parang 50 lang dapat kagabi. Pagbukas ko, isang platong mochi lang. Sa sobrang hirap gawin. Sabi ko, tawa si Ashton. Sabi ko, akala ko ba 50 yung gagawin? Parang mga 20 lang to nagawa natin tagal-tagal nila. Sabi niya, kasi Dad, ang dami nilang error. So, ang ginawa nila, kinain na lang nila yung mga mochi. Sa isip ko, ayun. Kinain. At least, nag-resilient pa rin sila. Kaya lang, di ba, kids give up so easily today. I'm glad that, kaya pala kayo ng umaga, ginigising ko, parang pagod na pagod sila. Ayaw bumangon. Okay, so sabi natin, why is it taking initiative very important? Sabi nga natin kanina bago tayo nag-break, this is especially true for children who grew up in institutions. Bakit Yes. ba? Why Sabi, is it? taking initiative helps propel life forward in purposeful directions. Sabi, alam mo yung sasabi yung grab the opportunity that is in front of you. Diba? Dati may competition sa Paris, France. Sabi niya, painting competition. I-paint mo daw, tapos sabi nung nagpa-competition, paint a picture of opportunity. Ang nanalo is isang mama, nag-drawing siya na isang mamang kalbo na ang ponytail nasa harapan. Okay. Tapos sabi niya, Google niyo, makikita niyo yun. Sabi niya, bakit ganyan yung painting mo ng opportunity? Na sumikat siya doon dahil doon, by the way. Na ang mama, kalbo, tapos ang ponytail nasa harapan. Sabi niya, because opportunity is like a bald man. When he's still coming at you, grab the hair while he's in front of you. Because pag nakalagpas na yan, hindi mo na siya makukuha. Wala na sa likod. Kalbo na siya di ba? Ganon din po. And when kids who grew up in institutions, lalo na, more important sa kanila itong aspeto na ito. Bakit po? Kasi po, as we have said many times repeatedly, children who grew up in institutions, children who age out in particular, ang kanilang understanding of love and acceptance and resilience is very, very conditional. Ibig sabihin, para tanggapin ako o mag-approve sa akin, yung tao, yung house parent o yung social worker o yung teacher o I have to impress them. I have to impress them. No? I have to, they often base their responses to challenges based on yung sinasabi ng caregiver. Okay? So, pag hindi ngayon yung actions nila rooted into this thing,
inilabas mo sila, nag-age out. Suddenly, takot na sila. Nawawala yung aggressiveness. Nawawala yung pagkukusa. Nawawala yung initiative. Kasi before, gagawa sila isang bagay in the hopes of i-reciprocate sa kanila pabalik. Eto hindi. Nag-age out na sila. Or even na-adapt sila. Suddenly, takot silang umakma. For two reasons. One, baka hindi magustuhan. Or two, baka pumalpak. So, mag-wait na lang ako dito. Dito na lang ako. How many of, even in our own mga kids, not our personal kids, but kids who have aged out, no? Pag-aaralin namin, tatanungin mong gano'n, mga honor student to, sa loob, no? Mag-graduate ng grade 10, ganyan, kunin mo. Pag-aaralin namin na high school. Anong gusto mong strand? Sasabihin nila, ganito na lang po. Okay lang sa akin mag-tech book. Maganda yan. Kung yan talaga yung gusto mo. Pero I see so many of them with so much potential to do something else. Dito lang kasi bigla nakita nila na ang hirap pala sa private school. Hindi, at saka Kailangan mag-English. Oo, yun yung madalas na kasi daw kapag Humes o di kaya gas, lalo na Humes, ay madaming writing, madaming English. Right. Oo. Daming English, daming writing, kailangan ako magaling magsulat ng research. Dito na lang ako mag-tech book. Alam mo, isang alaga natin, sabi niya, gusto daw niya maging steward. Male steward. Ang ganda noon. Male steward. Sabi ko, marunong ka ba mag-English? Na-shock na siya. So, ngayon nag-iisip na siya, mag-stewardess ba ako? Hindi. Sabi ko, kahit Cebu Pacific, English ang salita. Kahit Philippine Airlines, English pa rin ang salita. Diba? So, suddenly, paglabas mo sa institution, ay hindi na yung mga so house parents o social worker nandun na parating, they either nire-rewardan ka kaliwaan or, very conditional. Takot ka. Takot ka na. ngayon. Right. Takot ka ngayon. Sabi niya, the ability to take initiative is developed in late childhood and adolescence through a mastery of experiences and relationships that help kids believe in themselves. Even kids who are not in institutions na magpapamember ng gangs or fraternities. Diba? Yung kids that we minister to, pagkasama yung tropa, tatapang. Approval. Oo, gigibain ng mundo diba? Pero pag mag-isa lang, tiklop. Iba nga dyan patay mo lang yung ilaw tapos na Natakot na agad. Siga-siga, pero nung pinatay yung ilaw, wala Oo, na. tapos. Game over. Natunaw na. Oo. Alright, sige. Tuloy natin yung ating So, sabi mo dito, meron kang listahan dito ng mga compelling facts. Okay? So, ano-ano ba yung mga compelling Yung facts una, na sabi yan? niya, IQ accounts for less than 25% of life success. Emotional intelligence, including taking initiative, accounts for the rest. Hindi palibhasa, matalino ang anak natin ay magiging successful sila. Alam mo, meron akong isang kausap na bata na galing sa institusyon. Tapos nung kausap ko siya, medyo bago ko pa lang siyang nakaka-encounter, no? But when we were talking, sabi ko, smart itong kid na to. Very, very witty, no? Yung mga sagot niya sa akin. Tapos, I said something about, ayaw mo bang, although may edad na kasi siya, no? Right. So, sabi ko, ayaw mo bang magpatuloy ng pag-aaral mo? Oo. Nakatapos siya ng high school, pero I was asking him kung ayaw na ba niyang mag-pursue ng college degree. Ang sagot niya sa akin, sabi niya sa akin, hindi na po, tita. Sabi niya, ang concentration ko ngayon ay sa pagbuo ng pamilya. No, kasi he's planning to start na his own family. Tapos sabi niya sa akin, kasi lahat din naman ng mga natutunan ko, hindi ko din naman natutunan sa school. Kausap niya teacher, di ba? Parang tinanggalan mo na ako ng calling sa buhay ko. Pero totoo yun. I mean, hindi din kasi, sa ating mga magulang, I know
we give importance to education. Education is very important. Kami pa po, we're educators. We own a school. So we do give regard sa degree and sa education. But totoo po yun. Hindi Totoo yun. lahat ng napapag-aralan mo ay natututunan mo sa eskwelahan. Right. Hindi palibhasa matalino. Hindi palibhasa matalino, hindi palibhasa honor. Naalala ko nung college ako, nag-aaral ako sa Amerika, required kayo mag-IQ test dahil psychiatry po ang akin natapos. Yung aking isang classmate, ang IQ niya is parang 160. Taas. Abay, tapos na ako ng master's degree kung hindi pa siya nakatapos ng college. Kasi papalit-palit siya ng major. Naboboard siya. No? And Ayan speaking of yan yung boredom, kasunod. Kasi yan yung kasunod boredom mo is the antithesis of taking initiative. Kalaban daw ng ano. Bakit po? Kasi pag ang bata, naboboard, no? Hindi na siya nagpupursige. Kasi ayoko na to. Iba naman. Napagod lang sila. Yan ang nagresulta ng ang mga bata ay maya't maya ay nakasubsub sa cellphone at sa tablet. Kasi yung computers, instant ang reward eh. Diba? Mabot mo itong level na to. May reward ka, may character ka, may ganito ka, may ganito. Hindi ka nagpupursige. Hindi ka nagpupursige. Di ba nagpupursige din yun? Halimbawa, nasa level 35 ako ng Candy Crush. Gusto ko Hindi nasa ka 35. Naka 3,500 na po siya ng level na Hindi Candy. po. Pero alam mo, for example, mga anak natin, nung pandemic, di ba, workout kami, no? Yung isa, tinamad na. Okay. Sabi ko sa kanya, you have to give yourself time. 2 to 3 months, sabi ko, then you'll start to see improvements. Inayawan niya. Ngayon, yung isa, ang ganda ng katawan. Sabi ko, anong sabi ko sa iyo? At tinan mo yan, no? Di ba? Naayos na. Ikaw, ganyan pa rin. Kasi nga, tinamad bored na sila. Kalaban yan. Sabi niya, both honor students and those involved in delinquent activities, pareho lang, report the highest levels of boredom in the U.S., many more than 50% of the time. Wow. Kaya hindi nagpupursige kasi pag na-bored na sila, palit iba naman. Walang pagpupursige. They just move from one to the other. Kids who lack the ability to take initiative, anong sabi dito? That's sad. Are more prone to depression. That's sad. Totoo yan. Bakit mo kasi pag hindi ka nagpupursige, right? Ang tingin mo, complete failure ka parate. You're always going to be a failure. Yung kids who lack the ability to take initiative are more prone to depression. 'Di ba sabi mo nga pagdating sa gamings, 'di ba? Kasi pagdating sa computer games, instant reward siya kaagad. Meron akong friend, nakakatawa kasi nag-post siya. 'Di ba nung 2 weeks ago we had a long break, 'di ba? Kasi Holy Week. Tapos sabi niya, abogado to itong friend ko na to. Sabi niya, china-challenge daw siya ng mga anak niya doon sa mga war games sa computer. Hindi daw siya manalo-nalo. So, ang ginawa niya, pinicturean niya yung game nila. Sabi niya, so, ang ginawa daw niya, sige, pinagbigyan niya. Hindi siya nanalo doon sa mga games sa computer, sa cellphone. Ginawa daw niya, after nun, sige, it's my turn. Ako naman ang pipili ng game. Yung pinili niyang game, alala mo nung bata tayo, yung kukuha ka ng ballpen pagkatapos gaganunin mo, tapos magta-target ka. So, challenge niya yung mga anak niya na yun ang gawin nilang laro. So, talo ngayon ang mga anak niya. Pero yun nga, no, like ako, I bought mga card games, mga board games, hoping na mayayaya ko yung mga anak mo to those kinds of games instead na puro computer. Kaya lang ako po yung may problema kasi sobrang busy ko po sa school ngayon na hindi ko sila nayayaya sa mga board games nila. But yun, that's sad kasi... kasi wala kang sense of accomplishment. And hahanap ka ng sisisihin. Kasi ganito, kasi... And ang totoo nun, wala kang papupursige. Wala kang resilience, wala kang perseverance, wala kang taking initiative. Kino-question mo yung gusto mong gawin,
tsaka yung abilidad mo, kino-question mo. So if you don't teach your kids that, nako, lagot na. Again, lalo na po ang lumaki sa institution. You talk about kids na pag hindi makagawa ng homework, ang gumagawa ng homework yung social worker o kaya yung house parent. Tapos ipapakausap yung teacher. Ma'am, baka naman pwedeng ganito. Di ba? Children and adolescents Who successfully learn to take initiative, spend twice as much time in hobbies and sports than kids with low levels and spend more time with their families. Wow. Kasi nga yung sports nga ito na yung sports Ayun nga, malaki yung muscle dito. Oo. Diba? Pero yung pala, yung mga bata na who take more initiative, those are also the same ones who spend more time ng hobbies With their family. Hindi and sports and nagsasayang families. Yeah. Sa totoo po kasi, hahanap ka ng ka-common ground mo For example, mga anak mo. Bumalik ako sa gym. Lahat sila gusto mag-gym ngayon. Pero pag dito naman tayo, they'll spend time with family, di ba? Kaya kagabi, 1:00 ng umaga, gumagawa ng video tungkol dun sa ice cream. Hindi na sila mag-succeed dun sa paggawa ng mochi. Gumawa lang sila ng comedy video. Di ba? Alright, next one po natin. And traditional classrooms and homework activities that account for more than 30% of kids' waking hours have limited potential for learning to take initiative. Ibig sabihin, wag nating ubusin lahat. May mga magulang po tayo, mga magulang. Sa sobrang gusto nating mag-succeed ang ating mga anak. Buong araw nasa klase, papasok pa sa common, papatutor mo pa, papaano mo pa, ubos ang bata. Pero hindi good yun. I mean, the more activities that they have, kesa sa, kasi for example, like common, that's not electronic. That's an actual... Magkaiba ang activity at saka required activity. Okay. Kasi by saying to the child, kailangan mo gato. You're saying that insufficient yung ginagawa mo. Kulang ka. Okay. I remember, may isang counselor ako ng isang magulang many years ago na yung anak nila, tali-talino, biglang tinamad na mag-aral. Ang gusto ay tumugtog, kumanta, umano. Sabi ko, bayaan mo tumugtog, kumanta. Yun ang release niya Yun ang relax, niya Pag pinresyon mo ng pinresyon niyan, to perform academically, and magaling na siya academically, tatabangan yan doon. Susunugin mo yan doon. Gawin mong release niya yung hobby, yung sports. Otherwise, pag sinunog mo yung bata na yan sa kakaaral, lalayo yan. Yun lang gagawin yan. Mangangarap yan maging PBA player, pero 4'10" lang yung height niya. Then you're in bigger trouble. Diba? Babayaan natin to do that. So how can we communicate? So ito daw po, may mga communication tips tayo for parents para matulungan natin yung ating mga anak. Ano po? Sabi po dito, ang unang-una po dito babasahin ko, sabi, when children blame, moan, or whine, turn it into opportunity to find out what they care about. Right. Uncover hidden convictions that can fuel their ability to take initiative and action in the world. Yan Pag po. nagreklamo, maangal na o ano. Pag merong mga things na hindi nila nagustuhan, no? Imbis na imbis na what's the right term? Ayudahan mo or tanggapin mo na lang. Oo. Or no? pagalitan. Or pagalitan, two ways to react Either tanggapin mo na lang or maging aggressive ka sa on the other end, pagalitan mo. Gawin mo siyang learning time, no? Sabi po dito, uncover opportunity to find what they care about. Pagkatapos, i-grab mo yung opportunity na yon para matuto siya. Right. Dun sa Right. kung ano man yung issue na yon, gawin mo siyang stepping stone para maging learning time yon for the child. Sabi nga natin initiative and challenges. Hindi yung basta
na-hurt siya, ayaw niya, hindi, it's okay lang anak, hayaan mo na lang, pabayaan mo na lang. No, wag pong ganon. Gawin po natin, gamitin nating stepping stone yan para Right. mas matuto sila. Right. Naalala ko tuloy, isang anak namin talagang, talaga siya. Nagmasa nanay, talino. Nagre-review siya. Nagreklamo. Kasi yung teacher ko, nakakatamad mag-aral dun O, bakit naman? Kasi, maayos ang grade niya. Kasi, pangit talaga. Dahil yung reklamo, nagwaway, ganyan. Kasi, yung mga style niya, basically, hindi niya gusto yung style ng teacher. Tapos, yung exam niya, pag nagpa-exam, ganito. Ito yung mga reviewer namin. Pag ganito. Sabi ko, anak, so, ayaw mo yung style ng teacher mo sa pagtuturo. Kaya hindi mo mamotivate yung sariling mag-aral. Oo, Dad. Okay. Una sa lahat, lamang ka na sa lahat ng classmate mo. Bakit? Kasi, alam mo na yung style ng teacher mo. Okay. Pangalawa, meron ka isang bagay na hindi mo babago. Is that you can't expect your teacher who's been teaching that way at nagkaroon ng relative amount of success sa style na yon na baguhin ang style para sa'yo. Oh, pero wait. Ayun na nga Kasi meron tayo mga parents, and I know this for a fact, na kapag nagreklamo yung anak, no? Sabi, hindi ko kasi maintindihan Bakit kasi ganun? Ang gagawin ni parent, isasabihin niya is that, sige anak, kakausapin ko yung teacher. Kakausapin ko yung teacher, hoping na yung teacher ang magbabago. Mag-adjust. Oo. Hoping yung teacher ang mag-a-adjust instead of grabbing that opportunity and teaching your Right. child. Now, we're not saying if there's a degree of unfairness. Hindi yun. Yan sinabi ko sa anak natin. Sabi ko, anak, teka, you can't expect the teacher to change yung style kasi base yun sa personality niya May mga teacher tayo na dry ang personality. Okay. Hindi magiging komedyante yan. Hindi yan magiging animated tulad ng ibang teacher mo. Hindi yan magiging techie tulad ng ibang teacher mo. Yun ang style niya. There's a third thing that you need to understand. Sabi ko sa kanya, anak, kahit gaano ka-boring yung teacher na yan, siya pa rin yung magbibigay ng teacher. grade sa'yo. Siya pa rin yung teacher. Siya magbibigay ng grade sa'yo. So, pag nag-review ka para sa kanya, since alam mo na yung style niya, alam mo na yung personality niya, alam mo na, mag-review ka according to dun sa kanya para pumasa ka. Because, Ang when tawag po doon, initiative and resilience. Imbis na natumba ka na natumba. Right. Mag-review ka ayon sa gusto niya. Ikaw ang magbago. Ngayon, pag teacher ka na, ibahin yung gawin mo. Kasi, fast forward natin, years from now, pag nasa workforce ka na, nagtatrabaho ka, empleyado ka, hindi mo gusto yung style ng boss mo, Di ba? ayaw mo yung paraan niya, hindi mo mababago yan. Parang yan, ayaw mo sa color yellow, so gusto mo si Ronald McDonald maging color blue. hindi mo mababago yung Right. yung boss mo. So ikaw yung ngayon mag-adjust. Right. Ikaw ang gumawa ng initiative so that you will try to ikaw na yung mag-make ng effort na intindihin mo, mag-adjust ka and make something productive out of it. And to those of you who have kids, who have fostered kids and adopted kids, and they are older, isang malaking change yan na kailangan nilang harapin. And that's what I have to tell them all the time. Lumaki ka sa institution na nag-a-adjust para sa'yo. That's not real world. Which ako po, I'm guilty po ako dyan. Kasi nga po, ako, ang tendency ko, since they came from very Disadvantaged. disadvantage Oo, sila. So ngayon napapunta na sa amin, parang ang gusto mo ibigay yung mga Bawiin, bagay na oo. hindi nila nakuha. They didn't have parents to guide them. They didn't have parents na magbibigay sa kanila ng ganito, ng ganyan. So ikaw, bilang magulang na nila ngayon, ang gusto mo is, kawawa naman sila, hindi nila na-experience to. So gusto mo ibigay yung mga hindi nila nakuha noong unang Right. panahon. Which, like we said, sometimes in your effort to protect them, you are actually hurting them. Right. You do more harm than you good. do more harm than good because when they go out into the real world, malupit ang mundo. Hindi mag-a-adjust for them. It's not going to change for you. You have to teach them Oo. to be strong and resilient. Kaya yun ang problema lang today, di ba? Puro cancel culture. Ayoko na lang sa'yo, basta ayoko na lang. Ayun. Di ba? Kaya nangyayari. Shift from a language of prizes and praising
to a language of ongoing reward. Ano ibig sabihin ng ongoing Ibig reward? sabihin, instead of giving praise for all things that the children do, communication, appreciation for who they are. In other words, they might not succeed, but you appreciate the effort. Right. Diba? And i-acknowledge mo, okay, try harder next time. That's good. I'm glad you tried. Glad you put your best. Pag uwi sa bahay, sabihin ko, yung mochi nyo mukhang siopaw tsaka siomay. Pero at least nakabuo kayo. Grabe yung effort talaga nila. Grabe yung effort nila Pinagpuyatan kagabi. talaga nila. Okay. Opo, hindi kinakailangan mayat maya pinipraise natin yung mga bata. Hindi kinakailangan mayat maya ay Nire-reward. May prizes May tayo. prize, oo. But Let them- you praise them for the effort, but you don't have to give them rewards all the Right. time. Let them Let them celebrate yung recognition mo sa kanila, not because nga meron silang kapalit na actual na reward for Right. it. Pero just the fact na you accomplished something, You did it. Oo. right. And this is Okay. last is important. Help kids learn to solve their own problems and navigate obstacles. Ayan! Naku, Naku wag ho pa! tayong salo. Yan nga same sa mga bata who are in the institutions, nasanay sila prating may sumasalo. Hindi gumawa ng project, hindi gumawa ng ganito, bagsak sa subject, sasaluhin. Real life is not like that. And sa akin po as a father, it starts with asking a question. Anong tingin mo dapat natin gawin dyan? Kaya nga ako lumapit siya para ikaw makayos. Hindi. Anong way? Anong dapat natin ayusin dyan? Let them learn to fail. That's hard for parents to see your children fail. Let them, kaya ako love na love ko ang martial arts eh. Kasi sa martial arts, you never really lose. When you lose, nobody, yung old way of, hindi yung ngayon lang, medal na medal, parating nakaupo sa kung saan. When you actually learn more by losing than winning. Yun ang mentality ng martial arts eh. You win when you lose. Diba? Kaya nga, kami sa old school mas nung nag-upisa kami, takot-takot ka. Kailangan ang ka-spar mo yung mga higher belt sa'yo. Ay, ba't naman ganun? But in reality, you learn more. Pag inilalampasok ka ng mga higher belt sa'yo, kung kayo lang, para lang kayong sasabong na manok, kayong dalawa lang. Wala kayo natututunan. Puro injury lang ang nakukuha ninyo. Sa dami po ng injury ko sa martial arts, I can count them and all of them nakuha from sparring with people at the same level, at white belt levels. Ganun din. Let them navigate their problems. Ito kasi, gusto kong medyo idiin yun ng konti, yung pagdating dun sa help kids learn to solve their own problems and navigate obstacles. Like, again po, because, as a teacher, as an educator, madalas ko po talaga nakikita yan. Oo. Na kapag nag-fail ang mga estudyante, ang mga anak, talagang to the rescue na kaagad si Almahan ng mga nanay. magulang yan, Oo. oo. And si nanay ang nagsosolve ng problem for them. Again, you feel like you're helping your child, but Not actually helping, you're not. You're hurting your child. Hindi mo sila tinuturuan na na maging na lumaban. Right. Na to fight for themselves. You're not going to be there the whole time. Dadating ang panahon, mawawala ang magulang sa tabi ng anak. Ano ang gagawin ng anak pag wala ka na? Tapos. 'Di ba? Wag po nating saluhin palagi. I remember, meron akong isang anak before na nalaman ko na lang, I can blame the teacher. Yeah. Dahil nakita ko may fault din yung teacher. Kasi umabot na dun sa end of the quarter, nalaman ko, I think I shared this before, parang out of 11 na seat work nung bata, Wala siya nagawa halos. siyam yung hindi niya nagawa. Dalawa lang yung nagawa. So, Yes. as a parent, pwede kong sabihin, teka lang, teacher. Ba't umabot tayo dyan? Hinintay Oo. mo na makaabot nung pang-11 bago mo sabihin sa akin. Kung kailan gagawa ka na ng grade, doon mo palang
i-alert yung magulang. I could have responded that way and told my child, pambihira naman yung teacher mo na yan. Bakit ngayon niya lang Kausapin sa ang akin? principal. Kakausapin ko yan. And I could have Yes. responded that way. Oo. Pero, alam kong ang laki din ng sabit ng anak ko. Kasi bakit hindi niya ginawa? And you took the opportunity to use And it as I said, anak, magbabakasyon tayo. magbabakasyon tayo. Anak, you should have been more responsible with your work. Alam mo, itong mga ito ay dapat ginagawa mo, meron yang schedule, may ano, kaya lang hindi mo ginawa. So since hindi mo nagawa, you have to complete it. Hindi ka makakasama sa amin kung hindi mo makukumpleto itong work mo. Hanggang bakasyon gumagawa na ako. So, during vacation time, kasi nga, kailangan na i-submit, during vacation time, kinakailangan niyang gawin, hindi siya nakasama dun sa ibang activities because he had to learn to do it. Right. Hindi ko pwedeng sagutin for him para Right. lang makasama siya sa vacation, and hindi ko rin pwedeng ibuhos lahat ng galit ko dun sa teacher. Right. Dahil And alam that ko, worked out for him. After that, honor student na siya. and natuto na po siya since Yeah. that time. Natuto No? na siya. Gumagawa na po siya. Alright, so, we have a few more minutes. Anong Tapusin dapat natin. natin gawin? Okay. How do we foster the ability to take initiative? One, be on the sidelines. But let them do the work. Let them do the work. Let them do the work. Nandun ka sa tabi. Doon ka lang. Di mo siya iniiwan. Nag-cheer for Right. them, but you let them do the work. Let them Hindi do the po work. ikaw ang gagawa para sa kanila. Hindi At ko huwag kayo alam. mainip. Kung minsan mga magulang gano'n, ako na nga lang. Project di ba? Oo. Nung isang araw, may nakita akong nanay, tinatapos niya yung project ng anak niya dun sa labas. Teka, sandali. Ay, gusto ko sana sabihin, Nay, sinong niloloko mo? Sinong gumawa ng project? Hindi kasi Sinong gusto niya natuto?" magkaroon ng very good siya. Kasi binigyan. Ay, lalo na yung naalala mo nung unang panahon, ngayon TLE dati Oo, practical arts. 'Di ba? May project na pwede mong gawin sa bahay. Halimbawa, I remember either practical arts yun or arts. Nare-remember mo yung mga art na kailangan mong lagyan ng munggo? Oo. Iisa-isahin mong ganun yung mga seeds, 'di ba? Ipa-plot mo ganun sa isa, Si nanay oo. na ang gumagawa, si nanay ang natuto, hindi yung anak. But be on the sidelines. Encourage them, push them, but let them do the work. Sila yung gumawa. Sila yung gumawa. Kaya Okay? sabi sa number 2, encourage children to get back on their feet. But after they fall, let them get back on their feet. Because you believe in them, nadapa sila, pero i-allow mo silang madapa. I Right. know masakit na makita silang madapa. But like It again, is hard like for you a parent, said, di ba, to see their child broken-hearted. Important yan. Important. right. But encourage them to get back on their feet. Next one po, second to the last po tayo. Be a helpful guide. Guide lang. Mm-hmm. To identify the challenges. Reflect on choices. Mm-hmm. You always ask, could you have done something na mas maganda? Meron mas better approach ba? Meron ganito? Okay na ba sa'yo yan? Okay. These are strategies and plans for the next steps. Important po yan. And lastly, Mahirap yan. yan. Be Be a Role role model. model. Mahirap po ituro sa isang bata ang isang bagay na hindi mo ginagawa. sabi nga ni Kuya Dan Cura, maging ehemplo. Maging good example ka. Kasi nga, minsan ang excuse nating mga magulang, ano nga yung sabi? Do as I say, not as I do. Not as I do. Gawin mo lang kasi sinabi ko, wag mo akong gagayahin dahil ako madami na akong pagkakamali. Kaya lang, talagang Wag. hindi mo pwede talagang ituro sa isang bata yung isang bagay na hindi mo ginagawa. You just can't. Kailangan maging magandang example ka. It's a gift to have children to guide, no? Sabi nga ano yung term mo Heritage. ka na? They're Heritage, Yes. pamana, Pamana ng Panginoon. steward tayo, Yes, no? stewards. So tayo ay Maging tapat,
faithful stewards. But we are answerable to someone higher. Hindi sa'yo yan. Right. Pinagkatiwala lang yan sa'yo. And like we said, ang hirap po. Mahirap pong kakompetisyon ang mundo. Mas madalas ang mga bata, papakinggan po nila ang friends nila, papakinggan nila what media says, papakinggan nila what the world says than they would their parents. Right. And it's very hard, but we're not competing, no? Kasi tayo yung pinagkatiwalaan eh. So, dapat we have to do our jobs. Hindi din po pwedeng, kailangan aggressive po tayo. Hindi po pwedeng, hayaan mo na lang, it's just a phase, pabayaan mo na lang, dilipas din yan. Hindi po. Kasi, pag na-damage po yung anak natin, hindi po natin mahahabol yan. But we are given a great opportunity to guide our children. So, responsibility po natin Maging ito. faithful po tayo. Yeah. Tayo po'y manalangin. Ngayon po tayo lahat. Panginoon, salamat po ngayong oras na ito. Nagkaroon kami ng pagkakataon, Panginoon, upang may bahagi, Panginoon, ng ilang mahalagang bagay na tulad nito. In this very challenging time, help us to teach our kids to be resilient and to take initiative, take control of their life, Lord, as they give control over to you. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Family Matters, salamat po, Panginoon FABC. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Alright, maraming salamat po mga kaagapay for joining us today, April 9. Kahit po bakasyon ay nandiyan po kayo. Thank you po sa mga kasamahan po namin dito sa One Corporate Center, kay Kuya Brian De La Cruz, Kuya Phil Lagtapon, and Ate Desa Magtunaw, sa ating mga prod tech, Kuya Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, Reggie Villena, Benjo Morano, RTV po, Ate Eileen Valdez, Kuya Wen Balatukan, Angelica Calayag, Raymond Panel. Maraming salamat po sa ating mga engineers on duty, kila Kuya JV Tabua, Chris Molina, and sa ating mga kasamahan sa Bukawi Transmitter site. Susunod po si Kuya Aro Mendoza sa Entrepenoy Espesyal. Salamat po muli for joining us today ngayong Tuesday edition ng Family Matters. Ako po si Ate Isa Tika. Po si Pastor James Litiga po, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga po. God bless you all po. See you next week. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.